Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Ustad, nandito na naman tayo at tayo ay inaabatan na ng ating mga taga-subaybay, sapagkat gusto nilang malaman kung ano talaga yung tinatalakay nating repentance na nabanggit natin na nakaraan, yung tinatawag na mga kondisyones para tanggapin yung ating pagbabalik loob. Kaya nga sa pagpapatuloy mga kababayan, nandito kaming muli ni Ustad Abdul Qadir Hashim para ipaglingkod sa inyo itong ating tinatalakay na repentance o pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakahalaga po niyan. Kaya nais na naming banggitin sa inyo ang mga kondisyones ng tinatawag na repentance. Ang sabi nga, repentance is not merely a word to be uttered by the tongue, rather it has conditions and pillars in order to be valid and accepted. These conditions were deduced by prominent scholars from the texts of the Quran and the Sunnah, or the prophetic tradition of the master of the messengers. These conditions can be summarized as follows. First condition, sincerity, that is to say that repentance should be meant for the pleasure of Allah, the Almighty, so that he turns to the slave with mercy and forgives him the sins he committed. It should not be intended for showing off, drawing closer to people, or to protect oneself from the harm of an authority of a ruler. Paliwanag muna natin yung Ustad, na yung tinatawag na kondisyones sa pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lamang yun basta sinasalita o binibibig lang. Kaya nga, ang pinaka-kondisyon na hinihiling sa atin, yung tinatawag na sinseridad. Yung pagiging seryoso, tapat sa ating puso, na hindi lamang natin sinasabi na tayo ay nagsisisi o nagbabalik loob, kundi bagkos yun ang nais nating sabihin. Sa gayon, yun ang ating damdamin para sa kasiyahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang sa gayon ay patawarin tayo sa ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Hindi lamang pakitang tao yan, At hindi lamang para tayo ay mapalapit dun sa sino mang tao o sino mang namumuno sa atin. Halimbawa, sa namumuno sa bansa. Meron tayong masasabi halimbawa dyan, Ayan. So, kinakailangan tunay na pagbabalik loob. Hindi yung palakasan system. Hindi palakasan system. Okay. So, mayroon akong nais na dyan, Ustad, idagdag dyan. May isang leader ng Egypto, ang pangalan si Ikhshidi, nung sa Fatimid Empire, kung saan lumindol ng isang beses sa Egypto ng malakas na lindol. So, yung tao na yun, isang leader na malupit sa mga tao, marami siyang nagawang mga masasama sa mga tao. So siya ay sa oras na yon talagang nayanig yung puso niya, talagang gustong magbabalik loob dahil sa takot niya sa Allah na baka na ito na ay sakuna o kay pinadala ni Allah para sa kanya na dahil sa kalupitan niya. Ito ay kaparusahan para sa kanya. So ngayon gusto niya magbabalik loob. Sabi naman ng isa sa mga tauhan niya, hindi yan. Ibig sabihin na nayanig itong lupa dahil sa kalupitan mo. Kaya sinabi sa poetry Ustaz, sa wikang Arabic, sabi niya, Ma zulzilat Misru min kaidin alamma biha walakinnaha raqasat min adlikum taraba. Ma zulzilat Misru min kaidin alamma biha walakinnaha raqasat min adlikum taraba. Ang ibig sabihin nun sa wikang English, Egypt was not shaken for the conspiracy made by the tyrant king, but rather it was dancing because of your justice. Ayun. Laking bola, Binubula, Ustad, para malakas siya doon sa tao na yun. Papalakas. Hindi daw nayanig, Ustad, yung lupa, hindi naglindol dahil sa kalupitan mo o mahal na pinuno. Kundi ito ay nayanig dahil sa sumayaw. Hindi nayanig, sumayaw. Dahil sa kabutihan mo o kay dahil sa kagandahan ng asal mo o dahil sa mahusay mong pamumuno. Mahusay mong pamumuno o kay pagiging matuwid mo. Ayun. So sayang. Buwalang masama yung magbubulos. Sayang, makapagbabalik loob na sana. O makapagbalik loob na sana dahil sa takot niya. Hinarang pa ng tao dahil doon sa para lang mapalapit siya doon sa tao na yun. Kaya masama po yun, mga kababayan.
Meron ang kasabihan dyan yung mga televiewers natin, yung mga modern day na Tagalog. Kung tawagin nila yung mga nagpapalakas ba sa pinuno, kung tawagin ng iba yan sip-sip eh. Sip-sip. Tawag naman ng iba ay vacuum. Vacuum. Ayun. Mga termino Masama na- yan, mga termino yan ng mga kababayan natin. Ginagamit lamang po namin yung termino ninyo para magkaintindihan tayo rito, no? Kaya masama po 'yun, no? Kung meron man tayong dapat na seryoso, gusto nating magpalakas, hindi masamang magpalakas. Pero kanino tayo dapat magpalakas? Kay Allah, Subhanahu wa Ta'ala. At ang pagpapalakas kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sincero. Mula sa puso natin yung ating pagbabalik loob. Yan ang isa sa kondisyones ng para tanggapin ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Ikalawa, second condition, remorse for the sins he committed. The prophet said, feeling regret is repentance. Ahmad and Al-Hakim Al-Ba'ani Sahih, the reason is that the feeling of remorse is evidence of one's sincere repentance. Kaya yan ang pinaka-ikalawang kondisyones para po tanggapin ang ating pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga ang sabi ng propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung anyang pagsisisi no, sa nagawang kasalanan ay isang tanda, no, ng tunay na nagbabalik loob. I-Arabic ko lang, Ustad, sabi ng propeta, an-nadamu tauba. Sabihin yung pagbabalik, yung pagsisisi ay pagbabalik loob. Ayun. Kaya kinakailangan po pagsisisi. No? Hindi ba sa sinasalita lang yan. The third condition, which is the most important condition, giving up the sin. If the sin was abandoning an obligatory act, you should quit the sin by performing the act. For example, if someone who is negligent in performing the congregational prayer wishes to repent, he should adhere to the congregational prayer. If he was negligent in dutifulness to his parents, he should be dutiful to them, and if he was negligent in maintaining kinship ties, he should maintain them, and so on. Yeah. So yun, Ustad, nais nating ipaliwanag, Ustad, na yung third condition na dapat yung pagdarasal kapag ito ay naiwan ng tao, pinagbawal ng Islam yan. One of the major sins, Ustad, kapag iiwan yung pagdarasal, bakit? Isa sa, yan ang tinatawag, unang at pangalawang haligi ng Islam, na iiwan mo. Tingnan mo, Ustad, yung lahat ng haligi ng Islam, yung talagang palagi nating ginagawa, yung tinatawag ng pagdarasal, kasi tingnan mo, kapag katulad ng fasting, ay yearly naman yan annual. Yearly naman, pero yung katulad ng pagbibigay ng kawang gabak, kapag mayroon ka. Kapag wala ka naman, at yearly pa rin. Yearly yung, pa rin yan. Yung Hajj, yearly pa rin yan, annual. Kung mayroon kang kakayahan, sabi ng Allah, manistata ay lay sabila. Kapag may kakayahan ka sa gasto, yung mga expenditures, katulad ng visa, tulad ng yung hotel, at saka yung lahat ng gagastusin mo sa daan. So, yearly lahat. Yung pagsasahada, kapag nagdasal ka, nagsasahada ka, ikaw yung nagsasaksi na walang Diyos na dapat sa maliman si Allah at si Propeta Muhammad ay huling sugo. So halos yung apat na mga haligi, Ustaz, talagang hindi ginagawa, yung tatlo na yun, hindi ginagawa palagi. Itong dasal lang. Kaya dapat talaga na ito lang yung dasal. Kapag iiwan mo pa, ay wala ka ng malayo ka na sa Allah. Kasi wala kang maging yung tinatawag na contact number, yung apat na limang dasal na yan. Ang kagandahan pa dyan dasal. Kumbaga, free call yan no? Free call, Hindi ka nagagastos kinakailangan lang Kinakailangan ikaw talaga madasalin. Basta ang halaga, Ustad, huwag mong kulangan yung numero. Kasi yung 5 na yun, kung kulangan mo ng isa, hindi ka magkakontak, di ba? Magdadial ka ng kulang na numero. Dapat kompleto. 5 times a day. Lalo lang kapag isang dasal lang. Iba pinapakyaw. O yearly na dasal. Ay, bawal yung pakyaw, Ustad. Bawal yan. Bawal yung pakyaw na wala yan sa Islam, Ustad. Okay. Sige. So, kinakailangan yan maintindihan ng ating mga televiewers. Sabihin, Ustad, kapag ikaw iniwan mo yung pagdarasal, babalikan mo yung pagdarasal. Ibig sabihin, ilang taon mo iniwan, may mga tao na kahit pa sa mga Muslim, may mga tao na hindi nagdarasal, huwag natin tingnan yon. Ang tingnan natin yung turo ng Islam. Ito ay kautusan. May mga tao na mga Muslim na talagang hindi sumunod, ay sa araw ng kung paparusahan ni Allah yan. Okay? So, dapat yung naiwan ka, kung magbabalik loob ka sa Allah, yung lahat ng iniwan naman na dasal, dapat babalikan mo, magdarasal ka uli, yung 5 beses na dasal. Tapos kapag ikaw naman ay hindi
mabuting pakikitungo mo sa magulang mo, Mhm. ay pagbutihin mo ang pakikitungo sa kanila. Yun ay pagbabalik loob mo. Oo. Mahalin mo sila. Yung iba kasi may ugali no? Mm. Habang nabubuhay yung magulang, binabastos eh. Masama yun, Oo. Ustad. Pagka namatay na, saka ngayon nagsisisi. Yan ang masama, Ustad. Oh, Mayroon huli na. mayroon pa, Ustad, Oo. kung minsan nangyari dito sa abroad na Mhm. nagpadala ng pera. Mhm. Sabi niya, Nay, Tay, okay, nandito nakatrabaho na ako. Sige, pinagpapadala ng pera, monthly. Mhm. Ngayon, medyo naghingi yung mga magulang. Sabi niya, wala na ba kayong ibang dyan? Kabuhayan, ako lang dito lang kayo maasa sa akin. Mhm. Nasaktan yung mga magulang. Nanay, kami Nasaktan. umiiyak dahilan doon. Mhm. So, masama yun. Masama Buti yun. nga, may pinapadalhan ka, buhay pa yung mga magulang mo. Oo. May mga tao na hindi na buhay yung mga magulang nila. Wala siyang mapagdala Wala ng pera. hindi sila makapagpadala, patay na yung mga magulang niya. Mm. Kaya ito ay bukas na paanyaya sa mga may magulang pa. Ustad, Yun. may magulang pa, nanay o tatay, na dapat, tingnan mo sa Islam, Ustad, tingnan mo sa Quran, sinabi ni Allah, kung gaano kakabigat itong magulang, Mhm. na binigyan ng Allah ng karapatan. Sabi ni Allah sa Suratul Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Sinabi ni Allah, inutusan ka ni Allah o Muhammad na sambahin siya, nag-iisang Diyos. At pagkatapos pagbutihin mo yung pakikitungo mo sa magulang mo. Tingnan mo, isunod ka agad, Ustad, yung tinatawag na pagsamba sa Allah at pagkatapos nun pagbutihin mo yung pakikitungo sa mga magulang mo. Oh. Ibig sabihin, mahalaga yung Ustad. Pagsamba sa Allah at saka yung karapatan ni Magulang. Allah, karapatan ng magulang. Ayun. So, So, talaga kaya nga makikita natin sa mga kapatid nating Muslim, talaga yung tinatawag na family ties, Oo. matindi. Matindi, oo. Oh. Kaya kahit patay ng magulang, Ustad, Mm. kahit patay na yung magulang mo sa Islam, talagang bibisitahan mo yung mga yung mga barkada niya o kaya yung mga friends niya Mm. o nang kahit wala na. Kasi ibig sabihin, yun ang tanda ng pagmamahal mo sa mga magulang mo kahit patay na sila. Oo. So, sa pagpapatuloy, if the sin was committing a forbidden act, one's duty would be to give it up immediately and not to continue it for even one more minute. If he used to devour riba, usury, he should get rid of it by abandoning it, keeping away from it, and donating the earnings he earned from usury. Yun, Ustaz. I-elaborate natin tungkol dyan kung ikaw naman ay sabi, nagbabalik loob ako sa pag-utang ko sa bangko. Kasi bawal yung pag-utang pag-loan sa bangko. Lalo na kapag ito ay may tubo. So, ngayon, sabi mo, sige, magbalik loob na ako, ayaw ko na mangutang. Okay, tatakot ka baka hindi ka makabayad. Okay. Ngayon naman, pero yung pagpapautang mo ng 5-6 ay patuloy. Ay hindi naman yun, Ustaz. Yun ibig sabihin, nagbalik loob ka sa isang kasalanan, parehong kasalanan. Yun din ang kasalanan eh. Walang pagkaiba. Pautang lahat eh. Yung ibig sabihin, nakakasalala yung pera. Ibig sabihin, magbalik loob ka sa Allah, pag pangutang mo sa bangko, dapat huwag ka na mag 5-6. Correct. Okay? Ibig Kaya sabihin, ang sabi nga, lubusan na pagbabalik loob. lubusan mo ng kalimutan, tigilan yung iyong kasalanan, Kasalanan. at yung kikitain doon, Ibigay mo sa charity. ayun sa charity. Ibig sabihin doon, charity, Ustad, gusto kong linawan yun. Hindi ibig sabihin doon, ibibigay mo sa mga kapwa mong mga Muslim. Hindi. Kundi, ipagawa mo ng, yung mga public na Kalsada. kalsada, katulad Toilet. ng toilet, Oh, yun. kalsada. Yan. Yan ang mga binigay ng mga verdict ng mga scholars ngayon. Ayun. Para So napansin po natin mga kapatid sa Islam at mga kababayan kung gaano po kahalaga na tayo ay magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa batay po sa mga kondisyones na hinihiling sa bawat isa sa atin upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Hanggang dyan po at kami ay nagpapaalam sa programang ito sa pagsasabi ng Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.